Welcome to Donmar TV News Channel. Inamin ng panig ng oposisyon, partikular ng kampo ni Vice President Leni Robredo na maging mahirap na kalaban sa 2022 national elections ang i-endorsong presidential candidate ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito sa kabila umano ng tinatanggap na batikos ng Duterte administration sa pagtugon nito sa COVID-19 pandemic. Sinapin ni Office of Vice President spokesperson Barry Gutierrez, hindi may kaila ang tinatamasang popularidad ni Pangulong Duterte, dagdag pa ang kanyang malakas na social media presence. Ayon kay Gutierrez, malinaw na isang uphill battle o pahirapan ang paglaban sa isang popular na presidente batay sa mga surveys, kaya kailangan ng malaking resources at malawak na social media machinery. Inihayag ni Gutierrez na maging mahirap ang kampanya para kay BP Robredo sakaling magpasya nga itong tumakbo sa pagkapresidente dahil nasanay ito sa face-to-face interactions. Sa ngayon, habang hindi pa naabot ang target na herd immunity mula sa COVID-19 pandemic, hindi pa umano masabi kung ano ang magiging itsura ng pangangampanya. Kung wala daw personal na pagharap at pagkikihalubilo sa publiko dahil sa COVID-19, posibleng malaking factor dito ang social media at bentahe raw ito ng administrasyon. Naniniwala naman si Manila City Mayor Isko Moreno na ang posisyon sa gobyerno ay hindi minamana dahil ang demokrasya niya ay taong bayan ang pumipili ng dapat ihalal. Reaksyon nito ng alkalde sa lumabas na usapin ng pagtakbo ni Davao City Mayor Sara Duterte sa pagkapangulo pagkatapos ng termino ng ama nitong si Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa nito na ayaw niyang pangunahan ng mga botante dahil baka magsisi ang mga ito sa kalaunan. Bilang botante rin ay hindi niya iboboto kapag ang mga magkakamag-anak ang nanalo at tatakbo. Magugunita nga isa si Moreno sa napupusuan ni Pangulong Duterte na posibleng pumalit sa kanya pagkatapos ng kanyang termino. Pinag-iintindi ko ngayon, COVID muna. O paano natin matutulungan yung mga tao makasurvive? There is no point to lead when people are dying. Sa akin, saka na yan. Ngayon, ang focus ko araw-araw, paano ko mapabuti ang kabuhayan ng tao na wala ng trabaho, paano mapapalakas yung ating health sector. Yun ang aking trust. May time naman dyan for everything. Later pa yan. Ngayon, basta focus natin, pandemya lang. Si Manila Mayor Isko Moreno naman, sigurado na rin daw na tatakbo sa 2022. Pero kung para sa anong posisyon, pagdedesisyonan pa raw niya. Kung ako'y magdidesisyon. Kung ako magdidesisyon. Ha? Pati yan, ginaya kay Mayor Lim. Ano ba yan? While I'm grateful to the surveys, thank you very much. Yung mga panghihikayat, thank you very much. But if I'm going to decide, I'm going to decide because I want to participate, not because I'm being endorsed by a person or group of individual. Pero nang tanungin siya tungkol sa posibilidad ng isang Duterte-Duterte tandem. Tingnan niyo ito sagot niya sa posibilidad na Duterte-Duterte. Dahil sa balak umanong pagtakbo sa pagkapangulo ni Davao City Mayor Sara Duterte at ang panghihimok ng mga taga-suporta na tumakbong sa pagkabise si Pangulong Duterte. Ano yan? Ito ang sagot ni Moreno. Good luck. I wish them all. Reaksyon naman niya sa pahayag ng palasyo. Yan yung pangalawa niyang sagot, ha? Pero doon sa ABS-CBN, iba ang sagot niya. Mamaya mapakita natin. Nakalagay doon sa sinabi ni Secretary Harry, anong tawag dyan? Successor. Di ba? Yun yung statement niya. Di ba? Hindi ako naniniwala sa demokrasya, minamana posisyon. Yan. So sabi niya, hindi daw siya naniniwala na dapat minamana ang posisyon. Ako, sigurado ko, hindi ako boboto ng kandidatong presidente na nagmamana lang ng posisyon. Sinusubukan pa. Iba, biglang na iba tabas? Diba? Na iba tabas eh. Dati, kumakasip-sip. Ngayon, iba tabas. Para talagang alam mo yung ginawa. Sabi nga, merong kantang ginawa si hindi ko lang ma-play dito eh. Si Sir Nino, merong kanta doon na
Kesyo daw si tinrider daw ni Mayor Isko, si Mayor Lim, si Erap at saka si Atienza. Pero lahat yun, naging kaibigan niya dati. Oh. Tama nga naman eh. Tapos, the same thing yung ginagawa niya ngayon kay Pangulong Duterte. Remember, alam niyo ho ba na bago maging mayor yan si Isko? Ha? Na ano ho yan? Naging USEC muna ho yan. Kasi ginawang USEC ni Pangulong Duterte, tinulungan ni Pangulong Duterte, tapos naging mayor, tinulungan niya. Oh. Tapos, di ba, sumipsip na sumipsip. Oh. Talaga, ganyan ang ginawa niya. Tapos ngayon, anyari. Sabi nga, lagi nyo hong tatandaan, depende ho yan sa kasaysayan ng tao. Yung experience niya. Kaya nga tanungin ko kayo Ito tanong ko sa inyo, sa mga maka-Isko dyan. Ang tagal na sa politika ni Isko? Totoo. Ang tagal na ho niyan, councilor, vice mayor, anong nagawa niyan? Totoo. Sagutin niyo ako, may nagawa ho ba yan noon? Wala. Anong ginawa ngayon dito? Sige, sabihin na natin na napailawan yung bridge. Okay na sa inyo yun para maging pangulo dahil umilaw yung bridge. Napaganda yung tunnel. Okay na ho ba sa inyo yun? Hindi, kung sapat at masaya na kayo doon sa napaliwanagan yung tunnel at saka yung bridge para maging pangulo, bahala ko kayo sa buhay nyo. Yan ang ginawa ni Isko Moreno. Wala naman tayong sa pagka-mayor niya. Masaya kayo dyan. Kung masaya kayo sa ganon, boto yung pangulo yan. Ganun lang kasimple yun, di ba? Pero ganun na nga ho ang ginawa niya doon sa mga dati niyang nakasama at tumulong sa kanya. As in, tinulungan niya from nothing yan From nothing sa politics dahil artista nga, tinulungan ng mga artista, ng mga mayor yan. Mayor Lee, Mayor Tienza at Mayor. Palipat-lipat ho yan. Ngayon naman, tinulungan ni Pangulong Duterte maging mayor. Ngayon naman, ano ginagawa niya? Bumabanat niya yung kay Pangulong Duterte. Sabi ko sa inyo, experience? Wala. Wala. Ano pa ang pangalawa? Karakter. Sige, kayo sumagot. Walang karakter. Yung totoo. Anong magandang karakter ni Kayorme? Meron ako, alam mo ko ano? Ang dapat sa Maynila ay para sa Maynila. Dapat ito, ganito. Yan. Sabi ko sa inyo, napakagandang karakter ni Isko yan. Magaling magsalita si Isko. Yan ako. Yun lang. Okay ako doon. Magaling siyang vlogger. Okay. Ito yung sagot ni Isko doon sa isang